Mga kwento ni Thelmo. Ako po si Manuel. May edad na. At pasensya na't hanggang pangalan lamang ang sasabihin ko. Ang totoong lugar kung nasaan ako, sa akin na lamang yon. Maliban na lang sa lugar kung saan talaga ako lumaki, sa may bukiran ng Cebu. Napasulat ako dahil sa narinig kong kwento dito sa channel na ito, patungkol sa dila ng lola o ang tinatawag na malediksyon. Mabuti at mabait na tao ang Lola Sisa. Kung nagkataon pang masamang tao yan, kakaibang mangyayari nun. Ito namang kwentong ibabahagi ko. Naiiba. Siguro sa lahat na makikinig, ihanda nyo na po ang tibay ng sikmura nyo. Gawa ng kung hindi, bibigay yan kung wala kayong sapat na tapang. Idadaan natin ang kwento sa kung ano ang tunay na tao at saklaw sa ginagalawan nito. May nakakatuwa, may nakakasuklam, may nakakamangha. Gaya ng sinabi ko, hindi ko sasabihin dito ang kinaroroonan ko sa kasalukuyan. Pero sasabihin ko kung saang lugar ako nakaranas ng kakaibang tagpo. At ito na nga, yung sa Cebu. Malapit na akong mag-20 anos noon. Between 1980s to 1985 ito. Hindi ko lang matansya gawa ng medyo matagal na yon. Noong mga panahon na yon, sobrang sakit ng ulo ko. Halos araw-araw na lamang akong may problema. Hindi problema sa pera, kundi problema sa panggagamot. Sa mura kong edad na yon ay marunong na ako manggamot. Dalawa kami ng kapatid ko, si Kuya Carito. Hindi ko alam kung saang lugar na nakatira ang hinayupak na yon. Siya kasing sanhi sa pagkakaroon ko ng sangkatutak na problema. Nakuha namin ang karunungan na ito sa tatay namin noon na isang kilalang albularyo sa probinsya ng Cebu. Dahil na rin sa nangihina ng katawan ng tatay, sinimulan niyang turuan kami ng mga karunungan. Though hindi nalingid sa kaalaman namin itong karunungan gawa ng ito naman ang nakagisna namin noon, pero kulang pa rin ang kaalaman namin at hanggang obserba lamang kami. Maliban na lang yung pinatawag na kami ni Kuya Parito ng tatay namin. Si Kuya Carito ay matanda sa akin ng 2 taon. Ang sabi ng nanay Pasing, kami daw ni Kuya ang mga napili kasi nga ang ibang kapatid namin ay puro babae. Ito namang si Kuya, parang nananabik pa gawa ng gusto niya talaga ng karunungan. Ganon din naman ako. Kaso nga lang ay iniisip ko noon na magiging kinabukasan ko. Isa pa, hindi madali ang maging biyasa. Nakataya ang buhay mo dito. Hindi katulad ng mga peking albularyo na ginawa lang negosyo ang kanilang trabaho. Nakapagtataka nga na buhay pa sila hanggang ngayon eh. Ang pagtulong sa isang tao, bawas oras ito sa buhay ng isang albularyo. Madaling tumanda ang isang albularyo. May kakilala nga ako dito sa Cebu. Bata pa tapos ilang taon, namatay. Manghihilot yun at nagtataglay ng karunungang sobrang lakas. Kapag gumamot ka kasi ng tao na may sakit na natural sa katawan, babawasan ang oras ng buhay mo. Pero kapag gumamot ka naman ng tao na may sakit na kinabibilangan ng kababalagan, dagdag buhay ito. Dapat ay maintindihan ng mga kung sinong biyasa dyan na nakikinig ang aspeto ng pagkakaroon ng tahas. Pero sa dahil hindi maiwasan ang maawa, kaya ang iba ay napipilitang gamutin ang hindi dapat gamutin. Dahil sinusundo na ni kamatayan. Yan ang nangyayari sa tatay ko. Nagkasakit tuloy yun dahil sobra itong maawain.
Pwede namang payuhan lang na magpahinga pero ginagamot niya talaga. Magpaganon pa man, sa likod ng pag-aalala ko noon ay doon pa rin ako papunta. Sa pagiging albularyo. Naging madali lamang ang pagpasa sa amin ng karunungan gawa ng likas na sa dugo namin ang basbas. Dugo talaga kami ng manggagamot. Nasa edad 40 taong gulang nang namatay ang tatay namin pero bago pa mangyari yon, nagsisimula na kaming manggamot ni Kuya. Yung bahay namin ay sakto lamang noon ang laki. Nasa loob lamang din ito ng nayon na kung saan ang makikitang mga payak na tao lang. Bihira pa yung mga modernong bahay. Siguro, ang mga moderno lamang noon ay yung mga nakatira sa sentro. Basta ang lugar namin, ang ikinabubuhay ng mga tao dito ay pagtatanim ng kung ano-anong gulay. Okra, talong, sitaw-bataw, upo, kalabasa, mani, at marami pang iba. Gusto ko sanang sabihin kung saang lugar ba ito kasi tanyag sa mga iba't ibang pananim pero para na rin sa reputasyon ng lugar, ikubli na lamang po natin yon. Yun nga, sobrang sakit ng ulo ko nun. Ang pinasok namin ni Kuya ay pagiging biyasa. Pero alam niyo ba ang ginawa ng Kuya ko? Biyasa sa pambabarang at kulam na kung saan ang nagiging biktima niya. Sa akin nagpapagamot. Isipin niyo, nasa iisang bahay lang kami ni Kuya. Aakalain mong iba ang kumukulam. Tapos ang lalabas sa tawas, kaanak ko pa. Ang masaklap pa dyan, nasa bahay mismo namin. Kung sino-sino na lamang ang napapadayo sa lugar namin para hanapin ako. Tapos ang nagbigay sakit ay ang Kuya ko naman. Pero dahil na rin sa magkapatid kami ay tikom lamang ang bibig ko nun. Pero pinaparinggan ko si Kuya. Kuya ka rito, kapag ako nabanas at naipako kita, pagpapaluin talaga kita ng buntot pagi para madala ka. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi na ako nakapagpapahinga eh. Ikaw dyan pag-alagala lang. Inom dito, inom dun. Paano na ako? Sana yung kalayaan ko? Parang pinagkait sa akin eh. Alam niyo kung anong sagot ng Kuya ko. Alam mo Samuel, gusto kong umaba yung buhay mo. Mahal kita kasi. Nakita mo naman yung sinapit ng tatay, di ba? Maagang namatay dahil tinutulungan niya yung mga taong may natural na sakit lang. Napakapilyo. Ginawa pang laro ang ganitong usapin. Ang ipinag-alala ko noon ay paano kung hindi kinaya ng biktima. Sa akin ang konsensya noon. Sa akin ang sisi. Magpaganon pa man ay sobrang close kami ni Kuya. Lahat ng problema, sandalan ko siya nung bata pa kami. Likas na siyang may pagkapilyo. Pinagkakatuwaan niya ako pero ako naman, natutuwa din kahit hindi naman nakakatuwa ang ginagawa niya. Kumbaga, sanggang dikit kami ni Kuya. Kapag nasa hapagkainan kaming dalawa, nakikita kong para siyang matatawa. Nakesyo ang paggamot ko daw doon sa isang tao kamakailan. Mali. Dapat daw ay ginamitan ko ito ng tawas tapol. Napakasarap sapukin ng Kuya ko. Kala mo hindi siya yung salarin eh. Ako pa yung pinayuhan sa kung anong gagawin ko noon. Natanong ko siya kung paano niya ginagawa ang pamamarang dahil wala akong alam doon sa parating yon. Ang sabi niya naman, gumagala lamang ito sa isang lugar at kapag may napagkakadiskitahan, nagpapalipad hangin siya sabay tapik sa balikat. Tapos kapag nagkasakit na yung taong yon, pinapayuhan niyang sa aking magpagamot. Kung di ba naman baliw, namamayagpag ang pangalan ko noon na biyasang manggagamot pero siya lamang din ang dahilan. Mahirap tanggapin. Parang hindi ko deserve. Lumalabas na magkasabot kaming dalawa. Hindi naman namin ito ipinapaalam sa nanay namin. Dahil medyo may pagkamarites din yun at baka mabuking ang Kuya. Ito ang nangyari talaga sa akin noon. Parang mahirap paniwalaan ano.
Kung hindi ako nagkakamali, kapistahan ito ng Bogo Cebu. Napadayo kaming dalawa ni Kuya gawa ng may kamag-anak kami ron. Kapatid lamang ni nanay na si Tio Rani. Kung hindi nyo na itatanong, kami din ang humalili sa tatay namin yumao na magaling na kusinero. Kami ang nagluto ng pagkain. Alam niyo ba, may pagkain na niluto ang kuya. Pansit yun na napakaraming rikadong karne. Batid kong may gagawing kalokohan gawa ng panay ang sipat sa akin nun. Parinig na marami na naman akong gagawin. Ang maganda, doon pa daw sa lugar na yon. May nagiinuman. Ang iingay. Kapuputok pa lamang ng bukang liwayway habang kasalukuyan kaming nagluluto. May kumakanta, sumisigaw, nagtatawanan kahit wala namang nakakatawa at nagyayabangan sa kung anong meron sila. May nag-angas pa nga doon na may karunungan ito tapos naghahamon ng subok. Ito palang naghahamon na ito, Sir Seth. Yun pala ang pagkakadiskitahan ni Kuya. Matapos maluto ang pansit ay kumuha ito ng konti doon tapos tinawag niya ako. Sabi ng Kuya, iabot ko daw yung pansit sa nag-iinuman sa oras na matapos siya sa kanyang gagawin. Ayan ka na naman. Huwag ka magloko dito. Hinaan mo yung boses mo, nako. Kapag nalaman yan, gulpi yung sasapitin nating dalawa. Tumahimik ka na lang dyan, Samuel, ha? Nakakairita. Ang yayabang ng mga nagiinumang yan, eh. Tingnan natin kung may karga nga ba yung mga yan. Yung pansit na yon, inihip-ihipan niya yon. Dumura sa hangin at may binanggit siyang mga kataga. Pamilyar ang mga katagang yon. Pero ang mga sumunod na noon ay hindi ko na alam. Para bang kombinasyon na hindi ko alam kung saan niya natutunan. Ilang saglit lang, nagtayuan ng balahibo ko sa katawan. Sabi ko pa, lalasunin kaya ni Kuya yung mga tao na to? Ang tugon naman ni Kuya, pagkakatuwaan lamang umano. Umalis si Kuya. Hindi ko alam kung saan nagtungo. Pero pagbalik niya ay may dala na siyang maliit na supot nun. Napatakip ako ng bibig noon gawa ng mga bulate ito. Parang hinukay niya sa kanal sa likod ng banyo. Nang buklatin niya ang supot ay akala ko bulate lang. May kasama pa doon na hindi ko mawari kung dumiba ng tao o hindi. Basta may uod yon. Sobrang baho pa. Ito ang isa sa mga sinabi ko kaninang nakakarimarim na kwento. Nasabi ko na siguro na para lamang ito sa matitibay yung sikmura, di ba? Kumuha siya ng 2 tinidor. Hinalo-halo niya ang mga bulati doon sa pansit na yon. Kasama nung parang putik. Panay sita ko sa kanya. Yun bang sita na nangugat ng leeg ko pero mahina lamang ang pagkakasabi ko noon. Ngumingisi lamang yun sa akin. Huwag daw ako makikialam. Susubukan lang naman umano niya ang mga yabang nitong nagiinuman. Habang nakatitig ako doon sa hinalo-halo niyang pansit, nawawala yung mga bulate. Inamoy-amoy na ni Kuya yung pansit noon. Nawala ang amoy na mabaho na sobra kong ipinagtaka. Yung pandidiri ko ay napalitan ng pagkagutom nun. Parang nakakagayuma ang amoy. Masarap. Oh, iabot mo na sa mga mababangis ko na antingero yan. Ha? Ikaw na lang. Baka ako pa yung pagbintangan eh. May tinawag doon na lalaki si Kuya. Isa yon sa kusinero nila Tio na kasama namin sa likod. Ito'y nagkatay sa baboy para gawing lechon. Inutusan ni Kuya na ibigay daw ang pulutan sa mga nagiinuman. Dagdag pa ng Kuya, para mahimasmasan ko no dahil wala pang laman ng mga tiyan noon.
Dali-dali namang inabot yung pansit at narinig kong nagpasalamat pa pero ako noon kinakabahan kung ano ang magiging resulta. Ang sabi ni Kuya ay huwag ko na lamang umanong pansinin. Ipagpatuloy ko na lamang ang ginagawa ko noon. Pero hindi talaga ako mapanatag. Kaya habang nagluluto ako sa likod ng bahay, panay tingin ko sa beranda. Ilang saglit lang, napansin ko ang isa doon na para bang balisa. Tawa ng tawa tapos bigla na lamang sumimangot na mukha nun. Hawak-hawak nito ang tiyan niya. Bigla na lamang yung tumakbo patungo sa masukal. Dumaan pa ito sa harapan namin. Yung isang kamay, nakapuslit sa puwet. Hindi maganda o gaga ang kinikilos niya. Tingin ko nga nun, bumigay yung butsi nito. Habang nangyayari yun ay pasipol-sipol pa ang kuya at ang sabi nito. Yabang ng isang tao, lalabas sa butsi. Malakas magyabang sa kung anong abilidad Ayan ang patunay na kalokohan lang yung pinagyayabang. 1 down. Ano daw? 1 down? Napakaloko talaga ng kuya ko. Para lamang itong naglalaro. Matagal bumalik yung taong yon. Paglabas pa nito ay parang nahimasmasan ito sa pagkalasing. Pawis na pawis at dilat na dilat na mga mata na animoy nakadroga. Pagkaupo noon doon sa kinauupuan niya, tumayo naman ang isa at ganun din ang nakita ko. Hawak-hawak niya ang tiyan, pero sa ibang direksyon naman ito. Sabi pa nga ng kuya, 2 down. Dagdag pa ng kuya, kung saan pupunta ang isa, maipapasa ang barang. Doon daw nagsimula sa isang tao tapos bumalik at nailipat na ito kaya tumakbo na rin yon. Hinamon na ako ng kuya noon. Gawa ng hindi titigil yung hanggat naroroon ng sumpa. Lilipat ng lilipat ito. Magpapasahan sila. Ganon na ganon ang mangyayari. Magdudumi na lamang bigla at kung hindi aalis doon sa inuman, mauubos yung lahat. Ang problema, kapag nagsialisan na, dadalhin noong panghuli ang sumpa. At kung saan ito pupunta ay maipapasa naman sa iba doon. Pwedeng magdumi umano ang buong nayon na yon. Pinagmumura ko ng sangkatutak ang kuya. Nagtanong ako sa kanya kung anong gamot. Ayon naman sa kanya ay tapik lamang umano. Lilipat na umano sa akin ang sumpa nun. At dahil may karga ko sa katawan ay hindi umano tatalab. Pwede din namang maputol yung sumpa kapag ang nalipatan nito ay yung may malakas na poder sa katawan. Doon na mauudyo ka ng ginawa niyang barang. Pero papaano kung walang mga karunungan ng mapapasahan, di ba? Isipin niyo mga kagiliw. Simple lamang yon. Pero malaking problema kapag hindi naagapan. Abay, totoo talagang makakaranas ng pagdudumi ang kung sinong tao doon na parang epidemya. Parang virus yon. Ang mahirap dyan, kapag lumapit naman ako at tumapik, baka pagkamalan na ako ang gumawa. Galit na galit talaga ako noon kay Kuya Carito. Ang sabi ni Kuya sa akin, simplihan ko lamang umano, para naman umanong wala akong alam sa mga alibay. Siguro kung wala lang ibang tao doon, nasapok ko na talaga si Kuya. Para akong timang na nagbabantay. Naiwan ko na yung trabaho ko. Mabuti na lamang at sinalo ng isa na naroroon din ako sinero. Pasimple lamang akong tumambay sa nagiinuman. 2 na ang nagrereklamo na masama ang tiyan nila. Pero paulit-ulit pa rin yung inuman noon na parang wala lang din. Hanggang sa napansin ko na ang isa ay biglang dumilat ang mga mata. Nakakaamoy na ako doon ng hindi magandang samyo. Halatang may hindi talaga kinaya. At bago pa makasalang, bumigay na ang butse. At siguro'y dahil nakainom. Wala lang sa kanila ito. Hanggang sa tumayo na yung isa, sumirit ng takbo na waribay sobrang nagmamadali nun. Nagtawanan pa yung mga kasama.
May isa na naman umanong nasiraan ng tiyan. Baka dahil ito sa kanilang iniinom na lambanog. Sinundan ko yung tao na nagtungo sa talahiban. Kontra man sa akin pero nilakasan ko na lamang ang loob ko. Nakita ko yung taong nakahawak sa may talahib ng mahigpit. Nakasimangot yung mukha habang nakatuwad na para bang hirap na hirap nun. Na makita pa ako nito, tumawa pa. Umihi ako para hindi mag-isip ng iba. Hanggang sa nagpasuray-suray pa yung tao ng tumayo. Tingin ko, hindi pa nagpunas ng ano yon. Basta nakakasuka. Amoy ko pa noon ang napakalansang baho sa lugar. Nung mapadaan sa akin ng tao, tinapik ko siya ng pasimple at nagwika ako ng, "May lighter ka ba dyan, boss?" Wala. Naroroon oh. Naiwan ko sa lamesa." Sige, wag na lang." Matapos noon, nakasimangot ako na pabalik doon sa likod ng bahay. Hindi ko na pinansin si kuya. Panay naman siya parinig sa akin noon. Bakit ko daw sinunan doon at nagmukha lamang akong baliw? Dapat ay doon lang sa lamesa sa kung saan nagiinuman ng mga yon. Tawa ng tawa pa ito. Hindi pa nagtapos doon ang bangungot ko ng araw na yon dahil pagsapit ng hapon, nang marami ng bisita, may kademonyohan na namang pumasok sa isipan ng kuya ko. May nakasagi umano sa kanya at wala man lang itong respeto. Hindi man lamang umano humingi ng pasensya yon. Tinuro pa ni Kuya Carito kung sino ang taong yon. Aba, manugang pa ng tiyo namin. Itago na lamang natin siya sa pangalang Boyet. Malaking tao, kakababa pa lamang ng barko. Medyo sarkastiko kung makapagsalita gawa ng siguro dahil mapera. Alam niyo kung anong ginawa ni Kuya? Nagpaalam ang kuya na uuwi na siya. Mainit ang ulo niya. Ako noon dahil sa nag-aalala ay sinusubukan ko siyang pigilan pero ayaw paawat. Mga kagiliw, sa mga sobrang kumpiyansa sa isang lugar, babala itong sasabihin ko. Huwag kayong sobrang maangas, lalo na kung dayo kayo at baka may magalit. Hindi nyo alam na may nakabangga kayo may karunungan. Hindi natin maipagkakaila ito. Napakaraming beses na nangyari ang mga sitwasyon kung saan ang naging resulta, pagkakasakit. Kita niyo naman, di ba? Nabangga lamang ng kuya ko tapos balak na niyang parusahan. Umuwi na lamang din ako noon. Hindi nga kami nakapagpaalam. Sa bagay ang dami kasing bisita at abalang tiyo noon. Habang papauwi, pumapasok na sa isip ko ang masaklap na sasapitin noong manugang ng tiyo namin. Kaya ko sinusundan si kuya dahil hindi ko talaga siya mapipigilan. Ang akin lamang noon, ang alamin ang gagawin niya. Para na rin mahanapan ko ng paraan kung anong gagawin ko sa oras na gagamutin ko yung taong yon. Panigurado kasi, sa akin din ang bagsak noon. Hindi dumiretso si kuya sa bahay. Bagkos ay nagtungo ito sa isang lugar na labis ko noong ikinatakot. Paano ba naman kasi? Doon nakatira ang tanyag na mangbabarang sa Cebu. Tanyag ito sa katulad naming may kaalaman, gawa ng halos lahat ng tao na may karunungan. Kilala namin. Nakakasabayan pa nga namin sa tuwing nag-cleansing ito. Pagkakarga ng gamit at pakikipagsubukan sa tuwing papasok at pagkatapos ng mahal na araw. Nagtanong ako kay kuya. Sabi ko anong gagawin namin sa lugar. Talagang balisa ako noon. May gusto lang ako matutunan. Huwag ka mag-iingay ha. Hindi ako makapag-isip eh. Ano? May gusto kang matutunan? Dito ka pala nag-aral ng kabulustugang yan. Kaanan ka kuya, di ba? Paano mo nagawang tumaliwas na napag-usapan natin? Sa likod ng mga sinabi ko, hindi siya nakikinig. Hanggang sa nakarating kami sa isang bahay, sa bandang Carmen, Cebu yun. Bumungad doon sa bahay na yon ang isang matandang lalaki
Nakatitig lamang ako pero kinikilabutan ako sa kanya. Dama ko ang masamang presensya ng taong yon. Lumapit si kuya. Ako naman ay bumuntot. Nakatitig sa akin yung matanda. Sabi pa, ako na siguro ang kapatid ni Carito. Gawa ng ramdam niya rin ako noon. Tama ho kayo, ito nga siya. Ewan ko at sumama pa. Nagudyat ng tango si kuya noon. Tapos angat ng kamay nito na ang ibig sabihin. Manatili ako doon sa kinatatayuan ko. Nag-usap silang dalawa. Seryoso na mga mukha. Hanggang sa natapos na yon at nag-aya na ng uwi si kuya. Anong napag-usapan niyo? Parang sobrang selan ata nun ha. Ano ba yung gagawin mo dun sa manugang ng tiyo natin? Tanong ko habang papalabas kami ng lugar. Ang sabi ng kuya ay manood na lamang daw ako dahil hindi ko daw maiintindihan kapag ipinaliwanag niya. Nang makarating kami sa bahay, kumuha siya ng patalim tapos nang huli ng mga manok sa amin. Gabi na nun, pagod na pagod ako pero pinilit kong idilat ang mga mata ko gawa ng gusto ko talagang malaman kung anong gagawin niya. Itim na manok na inahin ang nahuli ng kuya. Mabuti na lamang at wala sila nanay at ang mga kapatid naming iba. Naroroon sa kamag-anak namin. Gawa ng may okasyon doon. Karawan siguro. Pinugutan ng ulo ni kuya ang manok na itim at ipinatak niya ang dugo sa lupa ng pabilog. Isang dipa ang lapad nun. Nasa likod lamang yun ng bahay namin sa gilid ng kusina. Sa bilog na yon, may kung anong ginuhit ang kuya. Mga alpabeto na ukit lang mula sa dala niyang kutsilyo. Tapos yung dugo ay binudburan niya ng abo. Naroroon lamang ako noon sa bintana. Nagtataka ang mukha habang nanonood sa kanya. Maya-maya pa'y kumuha ng bangko si kuya. Umupo sa gilid ng bilog na yon. Nakikita kong nakayuko ito. Nakatukod ang kamay niya sa noo at yung bibig niya ay kumikibot-kibot. Ilang saglit pa ay bigla na lamang akong nakaramdam ng panlalamig. Yung presensya sa lugar ay biglang lumamig noon. Hindi ko alam kung bakit pero alam kong hindi yun normal. Kumuha ng bunot si kuya. Nilapag niya ito sa gitna ng bilog. Sinindihan. Nagkausok nun. Dito na tumitig si kuya at ang sabi niya, ako na umano ang bahalang gumamot. 3 beses lamang umano na tapik yon. Pero ang gusto niyang mangyari, dapat ay magdusa umano yung taong yon ng 1 linggo. Anong ginawa mo sa kanya? Sabi ko. Ayon naman kay Kuya Carito, mababaliw umano ang taong yon. Maghuhubad ng salawal at tatakbo sa kabayan. Yan ay kapag walang nakamalay o nakabantay dito. Yung angas niya at pagkasarkastiko, magkukulong yan sa bahay dahil sa kahiyan. Tingnan natin kung hindi ba magbabago yung ugali. Dagdag ni kuya. Napapailing ako. Isipin nyo, masasabi kong napakabiyasa ko na sa larangan ng panggagamot pero doon pa lang ako napahanga sa kuya ko. Batid kong mas malalim pa ang kanyang karunungan. Nagtanong ako kay kuya kung kailan ko pupuntahan yon. Sabi niya naman sa susunod na linggo pero kung gusto ko daw masubaybayan, pwede daw akong dumalaw-dalaw. Basta wag ko umanong papakialaman kaagad. Para bang sumasang-ayon na lamang ako noon kay kuya. Tama naman siya. Masama talagang ugali noon at nararapat lamang parusahan. Para na ring pinanindigan ko na talaga na magkasabot kaming dalawa. Kinabukasan, hindi ako kumilos. Tingin ko kasi hindi pa gaano tumalab yun. Pagsapit ng 3 araw, bumisita ako noon sa bahay ng tiyo. Medyo malayo-layo kasi talaga gawa ng sabogo yon. Nang makarating ako doon ay nasilayan ko ang manugang niya.
Inaasikaso ito ng asawa na si Ate Ding. Nakahiga si Boyet, nakakumot at halatang may masama sa katawan. Parang wala lamang ako noon. Nagtanong pa sa kung anong nangyari kay Boyet kahit alam ko namang tinamaan ng sumpa ito. Sagot naman ni Ate Ding ay nilalagnat umano. Hanggang sa sinabi ng Tiyo Rani, bakit hindi na lamang umano ipahilot sa akin si Boyet kasi nga naroroon naman na ako. Kilala kasi nila ako, Sir Seth. Ayun, hinilot ko. Ako na lang ang kinikilabutan. Ramdam ko talaga ang tamas ng sumpa sa kanyang katawan. Hindi ito yung karaniwang nararamdaman ko sa mga nagdaang pasyente na pinagkatuwaan ng kapatid ko. Napapamura ko sa isipan ko. Nasa dulo na ng dila ko na sasabihing isinumpa si Boyet. Pero naiisip ko ding paranasin muna ito ng parusa at nang madala naman sa pagkakaroon ng sarkastiko at pangit na ugali. Kahit nga hinihilot ko ito'y panayreklamo pa. Para bang mas may alam pa sa akin kung saan parte ng katawan ko siya hihilutin. Sa leeg daw, sa may bandang balakang at kung saan-saan. Tapos yung reaksyon ng mukha niya, hilas talaga. Yung hilas, yung maarte na mayabang. Ang sarap ka talaga kaltukan ng noo. Nababagay lamang na parusahan nga ito. Nagmungkahi ako kay Tiyo na mananatili muna ako sa kanila. Kasi nga noon pa, gusto ko talagang magbakasyon pagkatapos ng piyesta. Kaso itong kapatid ko naman yung gustong umuwi nun. Nagdahilan lamang talaga ako at dagdag ko pa ay may kinawiwilihang babae si Kuya, kaya napauwi yun. Ayos lamang umano kung doon ako mananatili ayon kay Tiyo. Kahit papanay makapasyal din ako sa lupain namin. May lupain kasi kami doon na siyang iniwan ng mga abuelo. Bali pinagparte-parte na ito ng magkakapatid. Wala silang kaalam-alam na ang pagpuslit ko doon, ang sadya ko lamang ay bantayan ng mangyayari kay Boyet. Doon ako sa likod ng bahay nila. Pahaba ang bahay tapos isang palapag lamang ito. Yung likod ay liblib na. Pero may nakahiwalay na kamalig at magandang tambayan yon. May duyan doon. Habang ang harap naman ng bahay, lubak-lubak na kalsada. Tapos ang kabilang banda, mga kabahayan na at patungo itong sentro. Pagsapit ng gabi, si Ate Ding noon natutulog habang katabi niya si Boyet. Nasa sala lamang sila noon. Ito kasi mag-asawa na ito ay kakakasal pa lamang. Tapos ang bahay nila ay ipinapagawa pa at hindi ito kalayuan sa lugar. Wala namang ibang mapagpuslitan maliban na lamang doon sa bahay nila Tiyo. Minamanmanan ko si Boyet noon. Kalmado lamang itong natutulog. Pero pagsapit ng umaga, nagulantang na lang ako ng magkasigawan sa harap ng bahay. Naroroon si Tiyo Boyet nakahubot-hubad, tapos dumudumi ito sa gilid ng kalsada. Pinaglalaroan niya ang sarili niyang dumi. Umiyak noon si Ate Ding at kitang-kita kong tila iniwan na talaga ng katinuan ito. Totoo ang sinabi ni Kuya. Mababaliw nga yun. Kahit anong hatak noon ni Ate Ding, tumulong pa nga si Tiyo Rani pero hindi nila mahila-hila ito. Nagpupumiglas. Maliban pa dyan ay malaking tao din yon. Napakaraming tao ang nakapalibot. Mantakin nyo, pinaglaruan ng dumi. Katawag pansin pa ang pagkalalaki nito na malaking ngayong katawan pero alam niyo na. Nakakahiya. Tumulong ako noon hanggang sa napasunod namin itong si Boyet. Ika-4 na araw pa lamang ang sumpong. Saktong naroroon ako pero hindi ko na malayan kaagad kasi nga natutulog ako noon. Nalimpungatan pa nga ako eh. Nagpasuray-suray ako noon patungo sa harap ng bahay at yun ang bumungad sa akin. Kumalma yon pero naroroon pa rin ang pagkabaliw. Umiikot-ikot ang mga mata
Nawari ba'y hindi niya kami kilala? Hindi ako kaagad kumilos noon. Nais ko kasing ipatingin pa ito sa doktor para na rin hindi mapaghahalataan. At yun nga ang nangyari. Ilang saglit lang ay may dumating na sasakyan. Dumulog pala sa kinauukulan itong si Tio Rani. Dinala sa doktor si Boyet pero hindi sa doktor sa sakit sa katawan kundi sa isip noon. Hapon na nang makauwi sila. Natutulog si Boyet. Siguro, tinarakan yun ng pampakalma. Pinagtulungan pa nga yun ng 3 tao bago pa maipasok sa bahay. Naawa man, pero pinili kong pigilan muna ang sarili. Hanggang sa kinagabihan. Nakita ko si Boyet na naroroon sa likod. Sa tabi mismo ng kamalig. May asong nakatali doon at kinukutuhan niya ito. Napatakip na lamang ako ng bibig. Isinusubo nito ang naglalakihang mga garapata ng asong yon. Hindi ko naman magawang malapitan kasi nga baka sagpangin ako ng suntok. Lalo't napakaseryoso na mukha at parang galit. Dumudugo na ang labi niya. Batid kong galing ito sa katas ng mga garapata. Dali-dali kong tinawag si Ate Ding. Kako si Boyet. Nasa likod. May kung anong ginagawa sa aso. Habang papalapit pa noon si ate, nawala na lang bigla si Boyet at nasa likod pala. Kitang-kita ko kung paano mapatakip ng bibig si ate nun. Umiiyak ito at naroroon din si Tio Rani. Yumakap na lamang si Ate Ding sa kanyang ama at sinabing, "Tay, buntis pa naman ako. Paano na to? Parang baliw na talaga si Boyet. Hindi na makakabalik sa barko yan." "Wala tayong magagawa dyan. May kaanak ba siyang may sira sa isip? Baka naman niya yun." Tugon ni Tio. Ay naman kay Ate Ding, wala naman. Basta hindi niya alam kung bakit nagkakaganyan. Alam niya ding walang depresyon ito kasi nga matapang na tao yon. Hindi ko na talaga kinaya noon kaya naman sumabat na ako. Sabi ko'y baka nabati ng engkanto at pwede ko itong tingnan. "Ikaw bahala at baka ganun nga dong. Magaling naman kayo sa ganyan eh. Ako hindi ko kasi pinagtuunan ng pansin yung pagiging biyasa ng pamilya natin." Ginamot ko kaagad si Boyet. Pinausukan. Bali ang pamamaraang yon ay hindi talaga yun ang paggamot sa ganong sitwasyon. Ipinapadama ko lamang sa mga tao doon na itong si Boyet ay nabati ng engkanto. Para na rin hindi mapaghinalaan, lalo na kaming dalawa ni Kuya. Bunot na may kasamang kamangyan. Nagpaikot-ikot ako noon sa paligid ng bahay na parang timang. Nagtataboy ako ng lamang lupa. Matapos noon, tinapik ko ito ng 3 beses sabay usal na mga orasyon. At yung kamay na ginamit ko sa orasyon, inihip-ihipan ko yon. Tapos ay lumabas ako ng bahay at hampas ng palad ko sa lupa. Hindi kasi natatanggal ang sumpa na ganon kalakas kaya pinapasa na lamang ito sa kung anong bagay na mahahawakan. Lupang naisip ko nun kaya ayun, sa lupa ako nilipat. Doon kumalma itong si Boyet. Gulat na gulat ito na wari ba'y nagbalik na sa ulirat. Nagtaka pa sa sarili kung bakit siya pinapausukan. Siyempre, pumasok agad ako sa eksena. Bida ako dun eh. Ginamit ko na yung mga pinaghadaan kong litanya. "Napagkadiskitaan ka Boyet ng mga lamang lupa. Siguro may nagkakagusto sa'yo." "Tiyo, sa likod ng bahay niyo, ramdam kong may nakatira dyan eh. Doon sa malaking punong yon." Pero sa loob-loob ko, talagang kinakabahan ako. Wala namang lamang lupa doon. Tuwang-tuwa si Ate Ding maging sina Tiyo at ang asawa nitong itago na lamang nating Tia Roda. Lahat ng naroroon sa bahay, sobrang nagtaka na may kasamang pagkamangha. Naroroon din kasi ang kapatid ni Ate Ding maging ang ilang mga kaibigan. Nagpasalamat pa sa akin si Tio Rani. Ako naman noon kinakain ng matinding konsensya. Lahat ng mga kaganapan,
sinabi kay Boyet. Maging ang paghuhubad nito at pagdumi sa gilid ng kalsada, kung paano niya pinaglaruan ng dumi na parang putik. Hindi makapaniwala si Boyet pero pinatotohanan ito ni Tio Rani. Dagdag pa ni Ate Ding, nadala pa nga umano sa doktor sa isip ito at ipinakita talaga ang mga nairesetang gamot. Doon na nag-iiyak itong si Boyet. Kitang-kita ko ang matinding pagkahiya sa kanyang mukha. Pumasok pa ito sa loob ng silid at doon habang humahagulgol ng iyak, panay bitaw ng mabibigat na salita. Patuloy naman sa pagpapaintindi si Tio Rani at ate, maging ang mga kaibigan ni ate noon ay nakisali na rin. Wala naman masama doon kasi nga, walang alam si Boyet sa nangyari. Mas lalo akong sumikat bilang manggagamot noon. Nanatili pa ako doon. Siyempre package na yun eh. Para na rin kuno makita nilang inoobserbahan ko si Boyet. Yung angas niyang magsalita ay naging tahimik at maamo ng mukha. Lalo na't paulit-ulit kong sinasabihan ito na baguhin na ang ugali. Huwag maging mapagmalaki sa sarili. Kung hindi kasi nagustuhan ng lamang lupa, malamang nagalit ito sa kanyang ugali. Tagamasbate itong si Boyet. At sa lagay na yon talagang nakakahiya. Doon pa naman sila balak tumira dahil nga nagtatayo na ng bahay. Naging tanyag agad ito. At ang malala pa, tanyag sa kahihiyan. Pero mapapabulaanan naman ito dahil nga pinalabas ko na naengkanto. Siguro na may maniniwala ang mga tao doon. Pero tingin ko, iba talaga ang dating noon kay Boyet. Bagamat hindi niya kontrolado ang sarili pero nakakahiya pa rin yun. Siya yun eh. Katawan niya at hindi ibang tao. Nakita pa yung small bird niya. Magiging pulutan talaga siya ng mga marites na katulad ng mga kapitbahay niyo dyan. Hindi pa natapos doon ang bangungot sa buhay ko. Nagpatuloy pa rin ito. Nakahinga na lamang ako ng maluwag noon nang magkaroon na ng pag-ibig si Kuya. Siguro, na-realize niya na magbago nun. Bumukod si Kuya at nasa kabilang baryo lang. Pero hindi talaga ako naniniwala na wala siyang ginagawang kabulastugan. Lalo na noong may isang albularyong lumapit sa akin na sa kanilang lugar umano, laganap ang pangkukulam. Naroroon nakatira sa kanila si Kuya Carito. Pero hindi ko na pinoproblema yon. Problema na ng ibang albularyo yon. Hanggang sa lumipat na sila Kuya sa mas malayong lugar. Siguro ay may nakatiktik na sa kanya. Ang ikinatatakot ko lamang noon ay baka may makabangga siyang banggiitan. Tapos talaga ang buhay niya. Basta ako, kung ano yung tahas na iniwan ng aming ama, yun lang talaga ang ginagampanan ko. Pero hindi ako gumagamot ng sakit na dulot lang sa pag-aabuso sa katawan. Kahit basta hindi yung kinabibilangan ng kababalagan. Bate, kulam, barang, sumpa at marami pang iba. Natatakot kasi ako. Natatakot akong mabawasan ang oras ko at sumakabilang buhay ng maaga-aga kagaya ng tatay ko.